Father in heaven, we come before your throne of grace. You are God who is mighty to save, Lord. You are the God who is the same yesterday, today, and forever. You change not, Lord. And your words are sweeter than honey, Lord. Lord, may this morning, Lord God, be a time, Lord, of deep reverence and worship sa aming lahat na iyong mga nilikha, sa aming lahat na iyong mga hinirang, Panginoon. May this time, Lord, be an intimate time between you and us, Lord. Gusto ka namin, Panginoon, na makadaupang palad. Gusto ka naming maranasan. Gusto ka naming marinig, Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, hayaan mo, Lord, na ang puso namin ay maging bukas. Ang isip namin, Panginoon, ay nakatuon sa iyong mga sasabihin sa amin sa umagang ito, Panginoon. Lord, gabayan mo po kami ng iyong banal na Espiritu at lukuban mo kami, Panginoon, ng kapangyarihan ng iyong banal na dugo, Lord Jesus Christ. Upang sa gayon, Panginoon, walang anumang lalang ng kaaway ang makapag-penetrate, Lord, sa aming gawain sa umagang ito. Dalangin ko, O Diyos, hindi lang sa lugar na ito, kundi sa lahat, Panginoon, ng sumusubaybay sa amin via our live stream sa Facebook, ay mabiyayaan mo rin ng iyong pagpapala, ng iyong presensya, Panginoon. Kumilos ka, Lord God. Ihayag mo ang iyong sarili sa umagang ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Malakas na palakpak nga po sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. So, sino po sa inyo ang nagtirik ng kandila? Nag-iwan ng candy, nag-iwan ng kape sa mga puntod. So may nakita akong post kagabi, yung mga nag-iwan daw ng Starbucks doon sa puntod, lasang daw, kopi ko. Anyways, may gusto po akong gawin, no, na gusto ko pong gawing practice natin every time that we will be meeting sa ating mga worship services, no? Isang psalm o isang awit kada service po natin. Okay lang ba sa inyo yun? Magbabasa po tayo ng isang awit kada Sunday. Umpisahan po natin sa Psalm chapter 1. Okay? So we will read Psalm chapter 1. The whole chapter of Psalm chapter 1. Dahil ang na-realize ko po na dapat araw-araw tayong nagbibigay ng papuri sa Panginoon. Amen po ba? So, we will begin our service with a song to God. Amen? Ang sabi po rito ng Psalm chapter 1, blessed, sabay-sabay po natin basahin, no? Sige po. Psalm chapter 1 sa English po. Psalm chapter 1 verse 1. Okay, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Amen. Pagpalain po ang pagbasa ng awit na ito, no? And I pray that these psalms penetrate your spirits. Amen po ba? Kahit hindi ko na-explain yan, ang Holy Spirit mag-explain sa heart niyo yan. Amen? So, for today, this morning, ang pag-uusapan po natin is this, my topic for this morning is prepared for war. Ayan, prepared for war.
Ala, Pastor, mag-i-enlist na ba kami nito? May gera na ba tayong kakaharapin? Lalabanan na ba natin ng China? Ha? Pupunta na ba tayo doon sa West Philippine Sea? Iaalay na ba natin yung buhay natin, Pastor? Yes. Iaalay na natin ang buhay natin kay Lord. Okay, sabihin mo sa katabi mo, prepared for war. Tanungin mo siya, are you prepared for war? Halimbawa lang, tanungin ko kayo. Halimbawa lang, no? At this moment, habang nag-aaral tayo ng Word of God, biglang may sumakop, no? May pumasok sa border ng Pilipinas na sasakupin na yung buong Pilipinas. Tanong ko sa inyo, handa ba kayo? Nakahanda ba kayo? Nakahanda ba kayo? Alam nyo bang humawak ng armas? Alam nyo bang mag-survive sa jungle? Ha? Yun po yung sinasabi kong preparedness. Okay? In reality, are you really prepared for war? Kumbaga, kung may sumakop ngayon talaga sa atin, are you prepared for war? Many of us are not. Baka nga wala pang kalahati sa atin ang alam kung ano yung basic first aid. No, baka halimbawa may naghihingalo na sa tabi nyo, hindi nyo pa isi-CPR kasi wala kayong training. Tama ba? That is why we need to be prepared. Sabi mo sa katabi mo, you need to be prepared for war. Ang pagsabak po sa giyera, hindi lang yung marunong kang magbitbit ng armas at ibaril yung armas mo. Kailangan marunong ka ring suportahan yung mga kabaro mo. Hindi mo sila iiwan. Amen? No retreat, no surrender. Amen? Amen? Baka sasabihin nyo, ano ba to? Giyera na ba talaga to? Mayroon na tayong nakahandang mga Armalite dyan. Hindi, joke lang. Anyways, sabi ng Joel chapter 3 verse 9, proclaim this among the nations. Sabihin niyo ito sa lahat ng mga bansa. Prepare for war. Sabi mo sa katabi mo, prepare for war. Maghanda ka sa digmaan. Maghanda tayo sa digmaan. Wake up, the mighty men. Wake up! Yugyugin mo yung katabi mo. Wake up! Gising! Let all the men of war draw near. Let them come up. Prepare for war. We need to be prepared for war. Ano ba yung war na sinasabi mo dito, Pastor? Ito na ba yung Philippines versus the world? No. Sabi ng Ephesians chapter 6 in verse 12, we do not wrestle against flesh and blood. Hindi daw tayo nakipagbaka sa flesh and blood, sa laman. Hindi yung China yung kaaway natin. Amen? Hindi Russia, hindi Ukraine, hindi yung world system, hindi si Bongbong ang kaaway natin. Hindi si Duterte ang kaaway natin. Ang kaaway po natin ay ano? Principalities, powers, rulers of darkness of this age, spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. We are at war. Amen? We are at war. Tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos, tayo po ay nasa digmaan. Amen? You may not be aware of it, but you are in a war. Satan wants your soul. Amen? Nung si Moises po ay namatay, gusto niyang agawin yung katawan ni Moises, tama po ba? Gusto niyang mapasa kanya. No, pero hindi pumayag ang Panginoon. Ganon din sa ating mga Kristiyano, Satan is targeting your soul. Amen? He does not want you to inherit the promises of God. Ayaw niyang ma-receive mo yung mga pangako ng Diyos sa iyo, lalong-lalo na yung buhay na walang hanggan.
Kaya kahit na nagsisimba ka, linggo-linggo, pero ikaw ay naaagaw ng dyablo, Lunes hanggang Sabado, nako, delikado ang sitwasyon mo. Hindi ka nakahanda. Amen. So we are at a constant war. Araw-araw nasa labanan po tayo. Even now, nasa labanan ka. Amen? Even now. Yung iba sa inyo, nilalabanan ng antok. Yung iba sa inyo, nilalabanan yung walang interes sa pakikinig sa pastor nyo o sa preaching. Amen? Meron sa inyo nilalabanan, maraming laban na nangyayari ngayon pa lang. Hello? Ngayon pa lang may nangyayaring laban na. Magkakasama na nga tayo may laban pa rin. Paano kapag mag-isa ka na lang? Mas lalong matindi ang laban kasi wala kang kasama. Tama? Laban para sa iyong kaluluwa. Laban para sa kabanalan at katuwiran. Tama po ba? So we are at war and many are not aware of it. Tayo po ay nasa digmaan at marami po na nasa simbahan ay hindi aware. Ano ba sa Tagalog yun? Walang kamalayan sa digmaan na hinaharap ng bawat Kristiyano. Ang principalities po, these are prince or princess na nirurule nila yung isang region. Again, hindi po siya tao. He is a principality or it is a principality. Parang ganito siya. In a territory, there is a principality or a prince. Mababasa niyo po yan sa Daniel chapter 10 verse 12 to 13. Ang tawag doon merong sumasagabal sa prayer ni Daniel. Ang tawag sa kanya ay Prince of Persia. Pero hindi siya literal na prinsipe ng Persia, kundi it's a principality. A principality, a spiritual prince over the region of Persia. For example, dito sa Cavite, merong Prince of Cavite. It is a spiritual entity. Siya yung nagho-hover o siya yung merong authority dito sa Cavite. Mayroon siyang influence dito sa Cavite. Mapapansin po ninyo, iba-iba po yung mga kasalanan sa iba-ibang lugar. Iba yung consistent na kasalanan halimbawa sa Rizal. Iba yung kasalanan na consistent sa Pampanga, sa Dumaguete, sa Camiguin, sa Bicol, o kung saan mang lugar dito sa Pilipinas. Iba-iba kasi yung principality na namumuno kada region. Naunawaan po ninyo? Alam nyo, napansin ko dito sa Cavite, marami dito ang may anting-anting. Tama ba? Kasi ang Cavite, 'di ba, yung mga Caviteño, si Nardong Putik. Sino pa? Naalala niyo pa ba yung mga may anting-anting noon? Kaya nga yung isang party list agimat. Kasi naniniwala ang Caviteño sa agimat. Pero did you know, ang agimat po ay access for demonic principalities. Sila yung nagbibigay ng kapangyarihan doon sa agimat, hindi si Lord. Naunawaan po ninyo? Okay, that's number 1. Powers. Yung powers po, ito yung influence na nandoon sa isang lugar. Ano yung influensya? Bukod doon sa prinsipe, ano yung influence? Merong lugar na talamak ang droga. Merong lugar na talamak ang prostitution. Merong lugar na talamak ang homosexuality. Merong lugar na talamak ang adultery. At kung ano-ano pa. Depende kung ano yung influence na nandoon sa lugar na yon. Amen. Third, ruler of darkness. Hindi nyo to nakikita lahat Pero dito tayo nakikipagbaka. Ito yung digmaan na meron tayo. Hindi nyo siya nakikita. The ruler of darkness, walang iba kundi si Satanas. But ang sabi doon sa Ephesians na verse, 6 verse 12, rulers. Rulers ang sabi doon. Pero he is the very ruler of the rulers, kumbaga. Siya yung head of those rulers, si Satanas. Kumbaga, siya yung pinaka 5-star general and under him, meron siyang mga
major, may corporal, may kapitan, parang ganun siya. Pero he is the head of those. Okay? He is the ruler of those entities. Nung mababasa niyo po dyan sa Ephesians 2:2, sabi sa kanya, he is the prince of the power of the air. Sa 1 John chapter 5 verse 19, sabi doon, he is the wicked one. The whole world sways under the wicked one. He is in control of this world. Yan, no? We know that we are of God and the whole world lies under the sway of the wicked one. That's Satan. The whole world is under his influence. Pero dahil mayaman ang biyaya ng Diyos, naririto ka. Hindi ikaw hindi ka nakabilang doon sa mga tao na natatangay ng dyablo. Next is the spiritual hosts of wickedness. The spiritual hosts of wickedness. Hindi nyo siya kilala, hindi nyo sila kilala. Pwede nyo silang makita because these spiritual hosts, ano ibig sabihin nun sa Tagalog? Parang isang lugar o isang katawan na pinamumugaran o pinamamahayan ng espiritu, ng kasamaan. Sino-sino yung mga yan? Mga albularyo, yung mga mananawas, yung mga spiritists, mga mangkukulam, mga satanists, mga mambabarang, yung uso pa na New Age, yung manifestation, sa demonyo po yun. No, I manifest, ganito ganyan, sa demonyo po yun. Okay? But Christians are spiritual hosts also. But the Christians are spiritual hosts of righteousness and holiness. Amen? Ano yung hino-host mo sa buhay mo? Ano yung namamahay sa puso mo? Holiness ba? Righteousness ba? O wickedness? Are you an agent of Satan na hindi mo nalalaman? Pagka nagchichismis ka, nagiging ahente ka ni Satanas. Kasi isa sa pangalan ni Satanas, accuser of the brethren. Accuser. Di ba yung chismis? Nagkakalat ka ng bagay na hindi naman totoo? That's accusation. Pagka chinichismis mo yung kapatid mo sa pananampalataya, ginagawa mo yung trabaho ni Satanas. Di ba? Yung iba, hirap na hindi magchismis. Kaya sabi mo sa katabi mo, magbago tayo. Magbago na tayo. Okay. Ito pong mga principalities, powers, rulers of darkness, and spiritual hosts of wickedness, they send agents. They send agents. Kumbaga, mga espiya, mga James Bond, to keep an eye on you para manmanan ka. At to creep into your life unnoticed. Mamanmanan ka nitong mga to, papanoorin yung mga kilos at galaw mo, yung pattern ng buhay mo. Para pag may nakita silang butas sa buhay mo, saka sila papasok, wawasakin nila buhay mo. Na hindi mo nalalaman. Paano sila nakakapasok? Pag nag-entertain tayo ng kahit konting kasalanan. Kahit konting ikaisipan ng kasalanan, pumapasok sila sa buhay natin. At meron silang kakayanan na sirain yung buhay mo kahit Kristiyano ka. Kasi sinusuway mo yung kalooban ng Diyos. Naunawaan po ninyo? In the Bible po, ang sabi ng Bible, ang mga anghel ng Diyos, pinoprotektahan niya yung mga righteous. They minister those people who will inherit eternal life. Ikaw ba yon? Ang anghel po, miniminister nila yung mga nag-i-inherit ng buhay na walang hanggan, mga Kristiyano. Kumbaga ginagabayan, protektahan. Pero kapag yung pinoprotektahan nila, hindi pinoprotektahan yung relasyon na sa Diyos, yung mga anghel na nakapaligid para mag-protect sa Kanya, nanghihina or nawawala o maalis sila. Kaya nakakapasok yung gawa ng kaaway sa buhay natin.
Amen? Kaya ang sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober. Maging handa. Be vigilant. Magbantay. Maging handa at magbantay daw tayo. Bakit? Dahil yung ating kaaway, our adversary, the devil, walks about like a roaring lion. Siya ay palakad. Alam niyo, sino nakapanood ng Discovery Channel kung paano mag-hunt yung mga lion? Di ba hindi sila maririnig nung kanilang lalapain? Kasi sobrang dahan-dahan sila. Pag malapit na sila at you are not aware of their presence, sasakmalin ka na lang nila bigla. Ganon si Satanas. Aantayin niya na meron kang, nandoon ka sa weakest point mo bago siya umatake. Panoorin niyo po yung Animal Kingdom. Kailan ba weak ang isang prey? Kailan siya mahina? Kapag mag-isa lang siya. Tama? Halimbawa, alam niyo po ba na ang leon, kahit pack pa sila ng leon, no? Kung sama-sama po yung mga toro, hindi sila makalapit doon sa mga pack, doon sa flocks ng toro. Pero pag may naiwang mag-isang toro tapos maliit, mahina, naiwan, no? Iniwanan ng mga kasama niya. Ayun na. Kahit mag-isang leon lang, kayang-kaya yung toro na yon. Naunawaan po ninyo? Kaya dapat hindi ka nag-iisa. Dapat lagi tayong may kasama. Amen? Amen. Sabi diyan, he is seeking whom he may devour. Naghahanap siya lagi ng pwede niyang malapa, pwede niyang atakihin, pwede niyang sirain yung buhay. Naghahanap siya lagi. Amen? In Revelation chapter 12 verse 9, sabi diyan, so the great dragon was cast out of heaven. Biro mo, nasa langit siya dati, pero he was cast out. That serpent of old, called the devil and Satan, who deceives the whole world. Ang trabaho po ngayon ni Satanas is to deceive the whole world. Para linlangin. Yan po yung kanyang atake. Yan yung kanyang pain sa mundo. Linlangin ang mga tao. Dayain ang mga tao. Amen? Now, sabi diyan, he was cast to the earth and his angels were cast out with him. The devil and his angels. Yun yung mga ahente niya. Yung principalities. Amen? Nagets nyo na? Kasama ni Satanas yun. Those angels are under him. Now, his purpose is to deceive. Amen? And to deceive, next slide, to deceive means to lead away from the truth. Ganyan po yung process ng panlilinlang. Ilayo ka sa katotohanan. What is truth? Diba tanong ni Poncio Pilato kay Jesus? What is truth? Hindi sumagot si Jesus eh. Bakit? Kasi hindi niya na-recognize, nasa harapan niya na yung katotohanan. Amen? Hindi niya na-recognize. Minsan, nasa harapan mo na, hindi mo pa nare-recognize yung katotohanan. Amen? Ang katotohanan, sabi ng Bible, John chapter 8 verse 32, makikilala mo ang katotohanan. Hindi sinabi doon na malalaman mo eh. Ang sabi doon, makikilala mo ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Saan? Sa kasalanan. Sa lahat ng daya ng dyablo. No? 32. You shall know. Sa Tagalog po niyan, makikilala mo. Makikilala mo ang katotohanan. O sa magandang balita yata yon. Makikilala mo ang katotohanan. Yan o. At ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sinong kausap niya po dyan? Mga Pariseo. Sabi nila, hindi naman kami alipin eh. Wala naman kaming bandage eh. Alam niyo po ba, many of us, even when we are still going to church, many of us are still struggling with sin. Marami sa atin ay may struggle pa rin sa kasalanan. Gusto mo matigil yan? Kilalanin mo ang katotohanan.
Ang sabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Ibig sabihin, kilalanin mo si Jesus, lalaya ka sa kasalanan. Magkaroon ka ng relationship kay Jesus, lalaya ka sa kasalanan. Magkaroon ka ng intimate, deep relationship kay Jesus, lalaya ka sa kasalanan. Hindi yung pa-church-church lang, naging ritual na lang po kasi ng marami sa atin na nagpupunta ng simbahan pero wala tayong relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Kaya, Lunes hanggang Sabado, hindi mo mapigilan yung sarili mo na gumawa ng kasalanan, mag-isip ng kasalanan, magsalita ng kasalanan. Kasi wala kang totoong relasyon sa Diyos. Amen? Kailangan meron tayong totoong relasyon sa Diyos. Now, if your life, sa slide natin, if your life is leading away from Jesus, you are already deceived. O mag-pause muna tayo saglit. Sige nga, magbalik tanaw nga kayo sa inyong buhay itong buong linggo. From Monday up to now, nandoon ka ba, nakastay ka ba, nananatili ka ba sa kalooban ng Diyos? O merong certain compromise? Kung meron na pong compromise na nag-creep in kahit isa, nadidisib ka na. Okay lang, sisilip lang naman. Titikim lang naman. That's compromise. That's already deception. Yun yung sinabi ni Satanas eh. Hindi, tikman mo lang. Di ba kay Eva? Tingnan mo, sarap po. Tikman mo lang. Sa pagtikim lang natin, doon na nahuhulog na tayo sa mas malalang kasalanan. Ang tanong, now, who is leading you? Si Satanas kasi, he will lead you away from Jesus. But Jesus will lead you to the truth. Ang tanong, who is leading you? Are you led by the truth? Are you led by Jesus? Who is leading your house? Who is leading your wife? Who is leading your children? Baka hindi mo alam, lumalayo na yung puso ng anak mo sa Diyos. Kala mo lang nagsisimba sila, pero ang layo ng puso nila sa Diyos. Amen? Who is leading the church? Baka nagpipreach lang ako dito, pero malayo puso natin sa Diyos. Who is leading the nation? Amen? Saan nagsimula yung kasalanan? Di ba sa isang tao lang? Nadamay na buong mundo? Amen? So what is the enemy's agenda? What is the enemy's agenda? The enemy's agenda, number one, is the devil wants to destroy your God-given destiny. Alam niyo po ba, nang sinabi ni Lord kay Adan sa kay Eva, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Amen? Have dominion over the birds of the air, over the fish of the waters, over every creeping thing. Have dominion over them. That's their destiny, to have dominion, to have authority over the creation. Pero bakit tayo naghihirap? Bakit mahirap pa rin ang Pilipinas hanggang ngayon? Bakit maraming tao nagsasuffer? Because sin, through the temptation of Satan, crept in unnoticed. Hindi nila alam, ginegera na sila ni Satanas. Anong tawag dito? Psychology warfare na. Alam niyo po ba yung espiya nagpapanggap na nakasama mo? Di ba, papasok sa isang bansa, akala mo, he has good or she has good intentions. Pero yung pala, magmamanman lang siya, titingnan yung kultura, titingnan yung habits, titingnan yung mga patterns mo, pag-aaralan kung ano yung favorite food mo, titingnan kung ano yung favorite color mo, kung saan ka lagi pumupunta. Ganun po yung espiya. Kaya po ako mahilig sa mga espionage na movie. Yun po yung magagandang panoorin. Anyways, the devil wants to destroy your God-given destiny. Number two, he wants to destroy the lineage of Christians. Imagine, parents, kung ikaw na magulang, hindi ka magseseryoso sa pagsunod mo kay Lord, imagine your children. Imagine your children's children.
Imagine your children's children's children. Isipin mo na ngayon pa lang, ano yung magiging kahihinatnan ng lahi mo pagdating ng panahon if you will not be serious in your relationship with Jesus Christ now? Kasi po, marami sa magulang ngayon, ang iniintindi lang yung now. Yung para sa kanila lang. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yon. If you really care for the future generation, you will care. You will protect your personal relationship with Jesus. Amen. Number 3, He wants to destroy our nation. Amen. He wants to destroy our nation. Nagsisimula lang po yan sa isang individual. Amen. Number 4, He wants to replace your love for God for the things of this world. Gusto niyang palitan yung pag-ibig mo sa Diyos sa mga bagay na makahuhumaling sa iyo dito sa mundo. Whether it be riches, fame, fortune, babae, lalaki, kasikatan, I don't know. He will replace that love for God with all these things. Number 5, ito po yung pinakamalala. He wants to kill your worship to God. He wants to stop you from worshiping God. Bakit hindi nyo ba naisip kung bakit niya gustong agawin yung pagsamba mo sa Diyos? Alam nyo po ba kung bakit? Alam niyo po ba kung bakit? Naiinggit siya sa atin. Iinggit si Satanas sa mga Kristiyano. Bakit? Because before he was cast down from heaven, siya po yung worship leader sa heaven. Naunawaan po ninyo. So again, mga anak ng Diyos, it is a privilege to worship God. It's a privilege. Pribilehiyo po na sambahin ang kataas-taasang Diyos. Alam niyo po ba that angels, kung gagamitin ko yung term na they are envious of our worship to God. Bakit? Kasi tayo nandito sa lupa, samantalang yung mga anghel nakapalibot sa trono ng Diyos. Tama po ba? Pero tayo, nai-enjoy natin pag nag-worship tayo sa Kanya. Yung mga angel natatakot. Hello? Kaya pag binasa niyo po yung Bible, yung mga anghel na nakapalibot sa trono ng Diyos, nagtatakip sila ng mukha. Amen? Pero yung mga totoong worshipers, sabi ni David, show me your face, Lord. Amen? It's a privilege to see your Creator. Amen? Worship means intimacy. Amen? Yung pagsamba sa Diyos, it signifies your intimacy with the Lord. Kaya kapag hindi bukal sa loob mo yung pag-worship, there is a problem with your relationship with Jesus. Kapag hindi ka on fire sa pag-worship sa Panginoon, ibig sabihin, ninanakaw na ng dyablo yan. Ninakaw na ng dyablo sa heart mo yung relationship mo sa Diyos. That's why you are not enjoying worship. Amen? Hindi ka makasayaw. Hindi ako dancer, pero pag mayroong sayaw sa worship, kung hindi lang ako nagda-drums, magsasayaw ako dyan. Kahit matigas yung aking balakang, hindi po malambot ang katawan ko, pero sumasayaw ako. Tanungin niyo sa asawa ko. Malambot ba? Hindi rin ako singer, pero kumakanta ako sa Panginoon. Amen? Whatever gesture I could give to God so that I can show my worship, gagawin ko po. Because it's a privilege to worship God. Hindi po kahihiyan na mag-worship sa Panginoon. Naiinggit ang mga anghel pag nag-worship ka, bakit ka mahihiya? Amen? Sa mata lang ng tao yun. Kaya nga sabi ni David sa kanyang asawa, kaya nabaog yung asawa ni David si Michal, kasi dinespise niya yung pag-worship.
ni David. Pero si David, nung nag-worship siya, bahala na. Bibigay ko lahat, ito todo ko na. Amen? Kaya pag nag-worship, dapat todo na to. Diba? Paano yung kay Rupa May Quinto? Todo na to. Diba? Itodo mo yung pag-worship, huwag kang mahiya. Amen? Kahit mawalan ka ng boses dyan, ano yung lalamunan mo sa pagsigaw sa Panginoon. Amen? Kailangan, ibigay mo na ng todo. Hallelujah. Glory to God. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Now, itong agenda po niya, in our next slide, He starts it inside your home. Alam niyo po yung pagpunta natin dito, ito lang yung parang extension ng ginagawa mo na sa bahay. Totoo, di ba? Now, yung nangyayari sa bahay, mangyayari sa schools natin, mangyayari sa mga offices natin pag lumaki sila, mangyayari po yan sa mga businesses, and finally, in the government. Pansinin po ninyo, kapag yung isang leader ng bansa, nung maliit siya, hindi siya ginabayan ng magulang niya to fear the Lord, yung presidente na yun na lumaki na walang gabay sa salita ng Diyos, anong gagawin niya? Hahayaan niya na magpasa ng batas sa bansa na mga batas na hindi kalugod-lugod sa Diyos. That's what happened to many countries all over the world. Amen? Sabi mo sa katabi mo, we are at war. Okay. Let me tell you about King Solomon. Si King Solomon po, his kingdom was very large. The expanse of his territory was so, paano ko ba i-describe yon? Humongous. Sobrang laki ng kanyang territory. Again, pag binasa niyo po yung Bible, it stretches from Egypt up to the Euphrates River. Tingnan niyo na lang yung world map ninyo kung gaano kalaki yon. It's almost half of Saudi Arabia. Ganun kalaki yung kingdom ni Solomon na pinamana ni David sa kanya. And no one sa paligid ng Israel, no one can invade them. Anong ginawa ng dyablo? Nagpasok ng mga babae sa bahay ni Solomon. At yung mga babae na yon na pumasok sa bahay ni Solomon, sumasamba sa ibang Diyos-Diyosan. At naglayo ng kanyang puso sa Diyos. Di ba? Sabi ni Satanas, kung hindi kita magagapi sa pamamagitan ng mga bansa sa paligid mo, I know what's the access to your heart. Ano yung access sa puso ni Solomon? Mahina yung mata niya sa babae. So may mga kahinaan tayo. Amen? Alam ni Satanas yung kahinaan natin. Amen? Kaya kapag hindi mo alam yung kahinaan mo, iti-take advantage ni Satanas yan. Para ano? Para pumasok dyan sa buhay mo, sirain yung worship mo sa Lord. Yung relationship mo sa Lord. Naunawaan po natin, ganun katuso ang dyablo. Sabi mo sa katabi mo, we are. Si Solomon po, he was wise. Walang ibang na naging katulad ni Solomon. Wala na naging mas matalino at mas mayaman sa kanya. Pero yung wisdom ni Solomon ay hindi po yun yung nagpanatili ng kanyang kaharian. Amen? Sobrang talino niya eh. He wrote Proverbs. He wrote Ecclesiastes. He wrote the Song of Songs or Song of Solomon. Ang dami niyang katalanuhan. Pero at the end of his life, yung kanyang panganay na anak na si Rehoboam, siya yung nag-cause ng pagkahati ng kingdom ng Israel. At unti-unti nang lumiit ang Israel at nasakop na sila. Naging bihag na sila.
naging alipin na sila. Saan nagsimula? Sa babae. Ang mga babae. Ang daming babae ni Solomon eh. Biro mo, 700 na wives, 300 na concubines, may asawa na siyang 700 at meron pa siyang 300 na kabit. Grabe! Grabe, no? Mas matindi pa kay Rebilla. Ilan anak nun? Okay. Ito po ang ibang circumstances po sa buhay natin na nangyayari ay dahil sa spiritual condition. Okay? Hindi nyo alam na meron nangyayaring digmaan sa paligid ninyo. Hindi kayo aware. So dahil hindi kayo aware doon sa digmaan na nangyari, meron nangyayari ngayon sa physical, nagmamanifest sa physical realm. It's either nalulugi ka sa negosyo, it's either paulit-ulit yung sakit mo, hindi ka gumagaling, it's either nag-aaway kayo lagi ng asawa mo, okay, hindi ka aware na yung nangyayaring yun sa bahay ninyo ay gawa ng hindi mo pagiging aware sa nangyayari sa spiritual. Amen? Tanong ko, yung paulit-ulit na sakit mo, napag-pray mo na ba yan? Nakapag-fasting ka na ba? Amen? Doon mo siya gagapiin sa prayer, sa fasting, sa worship. Amen? Sometimes, yung circumstances na nangyayari sa buhay po natin, ang dahilan po niyan ay yung nangyayari sa spiritual realm. Tingnan nyo na lang yung bahay ninyo. Mabango ba sa bahay nyo? Pag pumasok ba yung ibang tao, mabango yung bahay nyo? Hello? Alam niyo po ba, meron na-discover ang misis ko. Yung mga taong depressed, hindi sila makapaglinis ng kwarto nila, ng bahay nila. Kaya pag pumasok ka sa kwarto ng taong depressed, mabaho. May foul odor. Amen? Amen? Merong nangyayaring sa spiritual na hindi na-address. Naunawahan po. Nag-uusap po kami ni Mrs. nung nakaraan kasi pinakita ko sa kanya yung aking outline, sabi niya. So, ikukwento ko po yung aming testimony. Merong time po no na si Mrs. Mabigat yung kanyang dibdib. Lagi mabigat yung dibdib niya parang aatakihin Para siyang aatakihin. Then one time parang umatake ulit 'yon. Para siyang magba-blackout, hihimatayin. Parang sabi niya, ipatawag mo na yung mga elders, ipatawag mo na si pastor, ipag-pray na nila ako, parang mamamatay na daw siya. Pero nung tatawagan ko na sila, pinahinto siya ni Lord eh. Ang sabi ni Lord sa kanya, ako na lang mag-pray sa kanya. Diba? Ako na lang mag-pray sa kanya. And glory to God, hindi dahil sa akin yun, kundi yun yung instruction talaga ni Lord na ipag-pray ko siya. Okay? Nung pinag-pray ko siya, na-deliverance siya. Na-deliverance. Sumuka siya. Hindi nung kinain basta nagsuka siya. Meron pala siguro na nakapasok sa kanya na hindi siya aware. Kaya nangyayari yung kabigatan sa heart niya na parang naatakihin siya. Ano po? Akala niya sakit sa puso. Opo. Ngayon, pinag-pray ko siya, nasuka siya, na-deliver siya. Amen? At glory to God, after nung deliverance na yon, ano nangyari? Hanggang ngayon, hindi na umatake. Hanggang ngayon, hindi na umatake. Hanggang ngayon, hindi na umatake. Parang walang natutuwa. Amen? Kasi na-address yung spiritual root, yung ugat, kung bakit nangyayari yon. Amen? Okay, meron pa isang kwento. Alam niyo po ba dati yung baba ay cafe? Amen? Dumating yung point na meron silang 3 empleyado, pinapasahod lahat yon. Tapos, maliit, lagi ang benta, halos hindi umaabot ng 2,000 yung benta. Bakit ganun? Bakit ganun daw? So,
ang nangyari po, pinag-pray po namin, nagkaroon kami ng spiritual warfare doon sa baba. No, kinas out namin lahat ng mga curses na binato doon sa cafe. Kasi syempre, hindi mo maiwasan na mayroong mga naiinggit. Bakit may cafe dyan? Ako, kukulamin ko nga yung may-ari niya. Alam niyo, totoo po yung mga ganyan, mga naiinggit, magpapakula, ano ba yan? Mga mananawas o kung mga maalbularyo, mga ganyan, di ba? Sumpain mo tong lugar na to. Totoo po yan eh. Sinusumpa nila yung mga tao na naiinggit sila. So ngayon, kinas out namin lahat ng sumpa na yon, lahat yon. Morning ata yon, kung di ako nagkakamali. Morning namin pinag-pray yung lugar sa baba. And glory to God, nung araw po na yon, nung nag-open sila nung araw na yon, they had a sales. Yung sales nila nung araw na yon, yun yung pinakamalaki nilang sales simula nung nag-umpisa yung cafe. Glory to God. Amen. Amen. Yung anak nila na si Josiah, yung may-ari ng cafe. Ano si Josiah? Pag madaling araw, nung maliit pa yan, bumabahang na ganun yan, no? Tapos sumisilip sa malayo. Akala ng mga magulang parang problema lang sa tulog ng bata. Pero naunawaan namin na merong spirit behind that. Kasi biglang yung ganung bangon, nakakatakot, parang si Chucky, yung ganun. Tapos titigil sa malayo, nakatitig lang. Ginawa namin, kasama ka ba no? Nag-water doon sa bahay nila. Mula sa baba hanggang doon sa taas. Cast out, cast out, cast out. Kasi yung bahay na yun, dating pugad ng mga adik. Kasama yung may-ari. Di ba? Punong-puno ng kasalanan pala yung bahay na yun dati. Kaya yung diablo o yung spirit na sinabi niya, ako may-ari nito eh. Oh, naging Kristiyano yung tatay, naging Kristiyano yung nanay. Wala pang alam yung anak, doon ako sa anak. Diba? Wala pang alam yung anak eh. O yung anak yung titirahin ko, yung anak yung pupuntirihin ko. So ginugulo niya yung tulog ng anak. So ngayon, nag-warfare kami dun sa bahay. And glory to God. Amen. Pagkatapos po nung gabi na yon, ang himbing na ng tulog ng bata. Glory to God. Amen. Diba? Ano oras na natutulog yan? 9:00 na. Nauuna pang gumising ata sa nanay yan eh. Amen? Diba? Kung hindi tayo aware sa mga ganong bagay, okay, personal naman, si personal testimony. Alam niyo po ba dati, nai-experience ko po na yung magigising sa madaling araw na hindi ako makagalaw. Tapos parang may dumadagan sa'yo. Tapos may naririnig akong boses. Hindi ako makagalaw. Sino nakaranas nun? Hindi makagalaw. Hindi makapagsalita. Pero nakamulat ako. Ilang beses po nangyari yon bago namin talaga na-address totally yung issue na yon. Ilang beses po nangyari yan sa buhay ko. Meron isang beses doon po sa bahay namin, sa sala. Kung nakapunta na po kayo sa amin, doon sa sala, minsan doon kami humihiga. Naglalatag kami doon ng higaan. Kasi malamig sa sala eh. Doon kami humihiga. Tapos, merong isang gabi na nagising ako, hindi ako makagalaw. Nakaharap ako sa kanya. Pagmulat ko, nakaharap ako sa kanya, hindi ako makagalaw. Gusto kong gumalaw, hindi talaga makagalaw. Naninigas yung buong katawan ko. Tapos, naririnig ko sila. May nagbubulungan. May naririnig ako, ang lakas. Gumagano talaga. Tapos nagkatahulan yung aso sa labas. Hindi ko naintindihan. Tapos, talagang, sa isip ko na lang sabi ko, Lord, bigyan mo ko Jesus! Gusto ko isigaw, Jesus! Hanggang sa bigla na lang ako nagkaroon ng lakas na isigaw yung Jesus. Pag pagsigaw ko ng Jesus! Biglang, alam nyo ba yung nagbubulungan na naririnig ko? Naintindihan ko bigla yung sinasabi. Ang sabi ng mga nagbubulungan, "Uy, tara na, alis na tayo." Sabing ganun, totoo po yun. Tara, alis na tayo. O simula nun, wala na. Kaya lahat ng pupunta sa bahay, naantok eh. Sarap na matulog. Diba kasi lumayas na eh. Amen? Meron one time, pumunta kami ng Bicol. Punong-puno kami ng prayer. Kasi, umalis kami dito ng umaga, nakarating kami doon somewhere around Bicol. Camarines Sur pa lang. Wala pa kami sa Bicol. Camarines Sur pa lang.
Kasi gabi na hindi na kami makakabiyahe. So may pinag-stayan kaming bahay. So we spend the night there. Okay? Natulog kami. Siyempre, nag-pray bago matulog. Pagkagising, nag-pray. Siyempre, maliligo na, alis na. Pagpasok ko ng banyo, may narinig akong boses. Sabi nung boses, ang init, ang init, init. Opo. Amen. Na-realize ko, mayroong spirit doon sa bahay na yun na hindi nila alam. Pero nung pumunta kami doon, naramdaman niya yung init, yung presensya ng Diyos na dala-dala namin. Kaya lumayas yung spirito na yon. Wala na lang kaming balita kasi hindi na kami nakabalik ulit eh. Pero kinuwento ko sa kanila yon. Tapos, mayroong nagsabi doon sa kanila, sa bahay nila, alam nila mayroon doon sa banyo nila. Alam nila. Pero nung nagsi-CR ako, naliligo lang ako noon ha. Biro mo sabi nung demonyo eh, ang init. Naliligo ako, lamig-lamig. Eh. Sabi niya, ang init. Presensya ng Diyos yon. Amen. Palakpakan po natin ng Diyos. Alam nyo, lalo na mga magulang, pag puno kayo ng prayer, lalayas mga demonyo dyan sa buhay nyo eh. Hindi yung misis nyo ha. Hindi yung mister nyo. Yung mga demonyo. Yung gumugulo sa relasyon ninyo, kung bakit kayo lagi nag-aaway, lalayas yan. Punuin mo yung buhay mo ng prayer, punuin mo yung bahay mo ng prayer, ng worship, ng pagbabasa ng Bible. Amen? Huwag kang dot-dot ng cellphone mo. Nood ka ng nood ng Netflix, ng mga nobela, kung ano-ano pa man. O, i-google mo yung time mo sa pananalangin. Amen po ba? Okay. Families are not aware that their homes are being invaded by satanic agenda. Maraming tao hindi alam na kumikilos na pala ang agenda ng Satanas sa bahay nila. And one of the reasons, yung cellphone natin. Hindi mo alam, yung binabrowse ng asawa mo, meron na palang wini-welcome na evil spirit sa bahay mo. Siguro sa palagay mo, sa unang tingin, harmless. Pero merong spirit behind that. Yung nilalaro ng anak mo sa cellphone, akala mo lang harmless. Pero meron ng spirit na dinadala sa bahay mo. Alam niyo po ba, merong kwento yung dati kong pastor. Mayroong mag-asawa na pumunta sa ibang bansa. Mahilig silang mangolekta ng mga figurines sa ibang bansa pagka pumupunta sila doon. Okay, itong mag-asawa po na ito ay umuwi sa kanilang bahay, may daladalang figurine. Okay? Tapos, after nila, mayaman sila, mayaman. After nilang iuwi yung figurine na yon, all of a sudden, unti-unti nalugi yung mga negosyo nila. Naghirap sila. In short, nagtataka sila kung bakit. Maayos naman sila, Kristiyano naman sila. Bakit gano'n nalugi sila? Hindi nila alam, meron silang na-welcome sa bahay nila na curse. Okay, pumunta yung pastor doon sa bahay. Cleansing, ganyan nga, pinag-pray. Tapos nakita yung figurine na inuwi nila sa bahay. Alam niyo po ba yung itsura ng figurine? Isa siyang image na nakaganon ng lilimos. Harmless. Harmless. Pero hindi nila alam, hindi sila aware na yung gesture na nakaganyan ay gesture ng pulubi. So nabulubi sila. Ano nangyari? Anong ginawa po ng pastor? Yung figurine, pinag-pray, binasag. Tinanggal yung sumpa doon sa figurine. Pagkatapos noon, nagkaroon ulit ng blessing. Amen? Palapakan po natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, we are at war. We are at war. Okay. Meron pa po akong kwento sa inyo. Last Monday ko to narinig. In one of the seminars na pinuntahan ko po galing po akong Tagaytay nung Monday. Hindi nyo lang alam. Tagaytay ako mag-isa. Oh, nakatikim ako ng bulalo. Yan. Libre. Ha! Libre. Di ba? Wala. Ayaw nyo magsasama sa akin eh. Sabi ko sa inyo, sumama kayo lagi eh. Okay. Sa warfare po, meron laging warnings of war. Tama po ba? Pag merong gera, merong warning yan.
Pero sometimes, tuso ang kaaway. Hindi siya magde-declare ng war. Amen? Hindi siya magde-declare ng war. Ang gagawin niya, magki-creep in siya sa loob. Tapos, dadayain niya yung isip ng mga tao sa loob. Tapos yung mga tao na sa loob, yung mag-aaway-away. Ganun yung ginagawa niya. Tama? Okay. In the 1940s, during the 1940s, that was World War II. Tama po ba? It was the peak of the rule and reign of Hitler. Adolf Hitler. Amen po ba? Now, when he was in power, wala pa siyang agenda o hindi pa niya nire-reveal yung kanyang agenda na puksain lahat ng Hudyo. Hindi niya po pinaalam yun. Amen? Hindi niya pinaalam yun. Hindi alam ng mga Hudyo sa Germany at doon sa England, o mga karatig lugar doon sa Germany, na itong si Hitler pala ay merong tinatago sa kanyang puso na kaisipan na puksain lahat ng Hudyo. Hindi niya pinaalam kahit kanino yon. Sa kanya lang yon. And until he was in power, unti-unti niya yung dineclare. Ano nangyari? Okay, merong mga Hudyo sa Germany. Okay? Mga business people lang mga Hudyo doon. They were wealthy, they were peaceful, hindi sila nanggugulo. Then Hitler came in power. Now, merong pong tao na nag-warning sa mga Hudyo, delikado yan si Hitler. Alis na tayo dito sa bansa. Wala pang dinedeclare na i-annihilate ni Hitler yung mga Hudyo. Pero meron nagsabi sa mga Hudyo, ang sabi ng tao na yon sa mga Hudyo, delikado yan si Hitler. Umalis na tayo dito. May mga nakinig, umalis ng bansa, mayroong mga hindi. Umalis. Okay. Shortly after na yung mga nakinig ay umalis, nag-declare po si Hitler na i-close ang borders ng Germany at dalhin ng mga Hudyo sa concentration camp. Hindi po alam ng mga Hudyo bakit sila dadalhin sa concentration camp. Ang alam lang nila, bagong trabaho or i-relocate. Yun lang yung alam nila. Pero paglabas nila ng tren, diretso para sila sa gas chamber. Sa mass grave. Sa mass, ano tawag dito? Ano yan? Yung squad tawag doon? Firing squad. Hindi nila alam, pagbaba nila ng tren, yun na yung kahihinatnan nila. Alam niyo po ba, may pinanood akong movie, Schindler's List. Yung patong ng bangkay ng mga Hudyo, grabe. Parang aabot ng second floor. Ganun karami. Bakit kaya nangyari sa kanila yon? Kasi hindi sila nakinig dun sa warning. Mayroon ng sound. Amen. Pero hindi sila gumawa ng aksyon. Today, hindi mo na kailangan ng i-sound yung alarm eh. We are already at war. Many are still not aware. Hindi nyo alam, papunta na doon sa firing squad yung pamilya ninyo. Sa firing squad yung mga anak ninyo. You are not aware, pinababayaan nyo lang sila. Pinababayaan lang natin sila. Pati sarili mo, pinababayaan mo. Kasi akala mo, better place yung pupuntahan mo, hindi mo alam. Yung position mo ngayon papunta na sa kapahamakan. Naunawaan po ninyo? So si Hitler, okay? So what now? Key positions in our government, in schools, in public places, key positions in multimedia, in arts, everywhere in the world, everywhere in the country. Sino po yung mga nakaupo dyan sa mga key positions na yan? Kristiyano ba? Kristiyano ba? What if yung mananalo, mga senador, this 2025, ay hindi Kristiyano? What if? What if? Isipin ninyo, 5-10 years from now, ano na kaya yung mga batas na meron tayo? Kung itong mga taong to yung mananalo. Amen? Amen. Pero what if mayroon tayong solusyon ngayon? Alam nyo ba may solusyon tayo ngayon?
para kontrahin yung pwedeng mangyari 5 to 10 years from now? Amen? Because 5 to 10 years from now, yung mga youth natin ngayon, nakagraduate na sila ng college. Amen po ba? Yung iba, nasa high school. Kung madidisciple po natin sila ngayon pa lang, at marami pang tao, kung madidisciple po natin, yung mga susunod na leaders po natin in the next 5 or 10 years or 20 years will be godly people. Umpisahan natin ngayon. Amen? Tingnan niyo po yung mangyayari sa bansa natin kung hindi natin gagawin yon. Isipin po ninyo. So put up your defense. Put up your defense. We should be in DEFCON 1. Anyways, yung DEFCON 1 is a term ng ready for war na. Term po yan ng army. Okay, ready for war. Okay? So, Ephesians 6 verse 11, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wile of the devil. Put on the whole armor of God. Helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, shield of faith, shoes of the gospel of peace, and sword of the Spirit, praying always with all prayers and supplications. God wants us to meditate the Word so that it will take root in your life. Amen? Pwede pong maririnig mo lang yung salita pero wala siyang ugat sa buhay mo. Ang gusto ni Satanas, huwag mag-ugat yung salita ng Diyos sa buhay mo. Para kontrahin mo yon, para makontra mo yung gusto ni Satanas, i-meditate mo araw-araw yung salita ng Diyos. Amen? Amen. Our counter-attack is worship and discipleship. Sabi mo sa katabi mo, our counter-attack. Sabi mo sa katabi mo, our counter-attack is worship and discipleship. Amen? We should be intentional. Sinasadya po yan. Amen po ba? Alam niyo po, nung prayer meeting, meron ako natutunan doon eh. Sabi doon na, sa Matthew chapter 22, verse 37, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Tama? Marami po, love si Lord sa isip nila. Love nila si Lord sa heart nila. Pero hindi nila love si Lord with their strength. Ano pong ibig sabihin nun? Merong mga tao na in love kay Lord pero hindi makapunta ng prayer meeting kasi umuulan. It takes strength to go to prayer meeting. Kung in love ka talaga kay Lord, you will love the Lord your God with your all. Not just your mind, not just your heart, but with your strength, with your body. Amen po ba? Hindi, parang ganito lang yan. Hindi mo pwedeng sabihin sa asawa mo na mahal kita tapos hindi ka nag-show ng affection sa kanya. Hindi niya nararamdaman yon. Amen? Are we learning? So, our counterattack is worship and discipleship. 2 Chronicles chapter 20 verse 13. Matatapos na po tayo. 2 Chronicles chapter 20 verse 13. So, all Judah. Sa Bible po, when the Bible is talking about a certain tribe, the Bible is talking about the leaders of that tribe. Who are the leaders of Judah? The fathers. Amen? So when the Bible is saying, so all Judah, the leaders of Judah, the fathers of Judah, stood before the Lord. Sino yung nauna na tumayo sa harapan ng Panginoon? Yung mga tatay. Sino yung kasama? With their infants. Alam nyo po ba, huwag nyong maliitin yung maliit na sanggol. Huwag nyong maliitin. Sa murang edad nila na yon, pag in-expose mo sila sa praise and worship, lalaki po sila na gustong-gusto ang praise and worship. Akala nyo lang walang nangyayari. Kasi iyak sila, iyak. No. Expose nyo lang. Okay? Sino pang kasama? Kasama yung asawa.
Amen. Amen. Kaya pag ikaw yung lalaki sa bahay nyo, pilitin mo sumama yung asawa mo. Amen. And their children. That's discipleship. Mauna ako, sama ko yung mga anak ko, pati yung asawa ko. That's discipleship. That's discipleship. Anong ginawa nila? In verse 22, when they began singing and praising the Lord. Hello? Sino yung kasama doon sa kumanta at nagpuri? Yung matatanda lang ba? Sino yung kasama doon? When they, sino yung they? Yung mga katatayan lang ba? Yung mga kananayan lang ba? Sino yung kasama doon sa they? Lahat. Kasama yung mga anak, kahit yung mga sanggol, kasama. Amen? Amen? Kaya huwag ninyong pipigilan yung mga anak ninyo na sumama sa worship service. Di ba sinabi ko na dati yon? Huwag nyong harangan yung pagsamban ng inyong mga anak sa worship service. Di ba? Hayaan nyo lang silang makinig, hayaan nyo silang mag-participate sa worship. Alam nyo po ba, kanina pinanonood ko yung dalawa dito, si Kyrene at si Simon. Naiiyak ako. Sa ganung batang edad nila, nagtataas sila ng kamay sa Panginoon. Amen? Biro, ilang taon na si Simon? 9? Ilang taon na po si Simon? 10? Ilang taon si Kyrene? 5? Biro mo? 5 years old. Nag-worship kay Lord, nagtataas ng kamay, sumasayaw. Imagine, those little children being brought up in discipleship, being brought up in the presence of God, being brought up intimate with God. Ano sila paglaki nila? Amen? Amen? So ngayon pa lang, alam niyo po ba yung pagsama ng inyong mga anak sa church? Warfare na po yan. Diba? Warfare na po yan. Minsan kami mag-asawa, papunta na kami ng church. Mag-aaway, kung kailan papunta na ng church, mag-aaway pa. Warfare talaga. Amen? Hindi, mag-church tayo kahit mag-aaway tayo. Amen? Amen? O, wag niyong pipigilan nyo na may away kayo sa bahay, hindi kayo mag-church. O, nagtagumpay na dyablo doon. Wag niyong pagtagumpay ang dyablo. Amen po ba? Amen po ba? Now, I would like to present you this strategy sa ating warfare. Okay po ba? 'Di ba yung general gumagawa ng strategic plan for warfare. So my strategy, if you would be open to this, I have a plan of Operation 55. Amen? What is Operation 55? Pakikuha nga ng booklet ko dyan sa bag. Thank you. What is Operation 55? Operation 55 is 5 home Bible study teachers that will produce 5 home Bible study leaders. Sa 5 na po yun, magpo-produce din siya ng 5. Halimbawa, yung isa, may 5 siyang hawak na Bible study. Amen? So doon sa 5 niyang hawak na Bible study, magpo-produce siya ng 5 Bible study leaders din. Amen po ba? So, Operation 55. In minimum of 5 lang. Minimum of 5 dito sa church na to na magko-commit. Okay? Na pumasok sa course na to. Ito po ay course, Bible study, a basic Bible study course. Tuturuan ko po kayo, napakasimple lang nitong material na to. Tuturuan ko kayo paano mag-lead ng Bible study. Napakadali. Susundan nyo na lang to. Gusto nyo ba? In the next 5 to 10 years, this church will grow exponentially. Amen po ba? Alam niyo po kasi, hindi masama, okay? Hindi ko ini-invalidate na mag-invite kayo sa church. Kaya lang, yung nai-invite natin sa church, nadi-disciple ba? Ang discipleship po kasi, hindi lang sa church nangyayari, sa bahay. So if I have at least 5
that will commit to lead a Bible study in 5 years. Hindi ko alam kung ilang service na tayo dito. Are you catching the vision? Are you catching the vision? Kung merong kahit 5 lang sa inyo, pero pwedeng maging sobra ng 5. Pero I am asking at least 5 of you to commit to lead a home Bible study group with this material. Tagalog na po ito. Okay? Ituturo nyo lang ito doon sa magiging home Bible study nyo. Yun na. Okay lang ba sa inyo? At the end of this course, magkakaroon po kayo ng certificate. Okay? So mamaya po after service, or ngayon na lang, kung gusto nyo pong mag-commit, if you are willing to commit to lead a home Bible study, and pumasok po sa home Bible study, basic Bible study course, pwede ba kayong tumayo? Kung gusto nyo pong mag-lead, maturuan na mag-lead ng home Bible study, pwede ba kayong tumayo? Kung gusto nyo po akong tulungan in this vision, in the next 5 years, maglilid tayo ng Bible study. Are you willing to commit? Are you willing to commit? Amen? Mamaya kausapin ko kayo ha, after service. Hallelujah. Okay, before I end, I would like to share this with you. Ang CCF, ang laki, di ba? Ang laki ng CCF, di ba? Alam niyo po ba nung Monday, shinare sa amin ni Bishop Noel Pantoja, head of PCEC, na ang CCF po, hindi niya na binibilang kung ilan yung attenders niya tuwing Sunday. Hindi importante sa kanya kung marami siyang attendee pag Sunday. Because some of those attendees are visitors. Yung iba nagpalamig lang. Yung iba gusto lang ng lunch. Diba? May libreng lunch dito eh. Yung iba, namasya lang. Amen? Pero yung nandoon sa mga home Bible study, yung mga nandoon sa D groups, yun talaga yung members nila. Kaya pag nagtatanong sila ng attendance nila o ng bilang nila, nakabase doon sa ilan yung umattend sa D group mo. Kasi yun yung mga nagmamature. Amen? So, if this church at least commits 5 people that will lead home Bible study groups, hindi na natin kailangan bilangin kung ilan yung uupo ng Sunday. Kasi alam natin may darating dyan. Kasi yung mga darating, alam mong faithful, alam mong na-disciple, alam mong mahal si Lord. Kasi na-disciple mo sa bahay. Amen po ba? Willing ba tayong gawin yon? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. May kakanta ito. Sige po, tayo ay manalangin. Father, in the name of Jesus, we glorify your name, Lord. Help us, Lord God, to bring this vision into fruition, Panginoon. Lord, help this church, Lord God, to make disciples, Lord God, for the next 5 to 10 years, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Prepare us for war. Prepare us for the spiritual battle, Panginoon, Lord God. Raise up a generation who will love you with all their heart, soul, mind, and strength, Lord. In the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Please prepare.